Magandang hapon mga bata. Ako si Binibining Sara, ang inyong guro ngayong hapon. Tumayo ang lahat para sa panalangin. Pwede ko bang tawagin si Binibining Liza para sa panalangin? Okay, pagbilang kong 10, dapat wala ng mga basura at nakaayos ang mga upuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, maaari na kayong umupo. Mga bata, kamusta kayong lahat? Maayos! Ngayon, tingnan muna natin ang inyong presensya. Abad Regine, Abaw Charissa, Ampilan Angel Ann, De Los Santos Leo Ben, Espinosa Curl Jan, Eco China. Very good. Okay. Mabuti at walang lumiban o umabsent sa klase. Ngayon, para maging maayos ang ating klase, narito ang ilang paalala. Magtaas ng kamay kung may nais sabihin o nais sumagot. Magpaalam kay teacher kung kailangan pumunta sa banyo. Makinig ng mabuti. Respetuhin ang kaklase at si guro. Palaging gawin ang ipapagawa ni teacher o ni guro. Okay, maaasahan ko ba kayo na susundin ninyo ang mga paalala ko? Okay, very good. Bago tayo dumako sa ating tatalakayin ngayon, sino ang makakasagot kung ano ang ating tinalakay nung nakaraan? Ngayon, may gagawin tayong aktibidad. Ito yung panuto. I-connect sa hanay B ang sagot sa hanay A. Magaling! Mukhang naunawaan ninyo ang ating nakaraang tinalakay. Sa ating pagpapatuloy, meron muna tayong gagawin. Ito ang punan mo ako. Okay, narito ang panuto. Punan ang nawawalang letra upang mabuo ang tinutukoy na salita. Gawing gabay ang mga larawan, gawin ito sa sagutang papel. Ngayon, base sa ating ginawang aktibidad, ano kaya ang tatalakayin natin ngayon? Okay, sa araw na ito, ang mga dahilan ng kolonyalismong Espanyol ang ating tatalakayin. Ngayon naman, basahin natin ang layunin sa ating aralin ngayong araw. Okay, ang mga bata ay inaasahan na una, matutukoy ang kahulugan ng kolonyalismo at konteksto nito kaugnay sa pananakop ng Espanya sa Pilipinas. Pangalawa, makakabuo ng mga salita at pagsasadula batay sa mga natutunang aralin. At pangatlo, mapapahalagahan ang pagkikipaglaban ng mga Pilipino upang makalaya ang Pilipinas. Okay, dahil nauunawaan ninyo na ang ating nakaraang tinalakay, sa ating pagpapatuloy, meron akong babasahing kwento at makinig kayo. Maliwanag? Ang pamagat ay ang paglalakbay. Sa isang malayong lupain, may isang malaking barko na naglalayag patungo sa Pilipinas. Ang barko ay puno ng mga Espanyol na gustong maglakbay ng mga bagong lugar. Ang mga Espanyol ay naghahanap ng mga bagong ruta para sa kalakalan at mga bagong kayamanan. Gusto rin nilang palaganapin ang kanilang relihiyon, ang Kristyanismo. Nang makarating sila sa Pilipinas, nakita nila ang mga Pilipino na masisipag, malilikas at mayaman sa kultura. Ngunit ang mga Espanyol ay nagkaroon ng ibang pananaw. Naisip nila na ang mga Pilipino ay mga pagano at kailangan nilang iligtas mula sa kanilang mga paniniwala. Kaya sinakop ng mga Espanyol ang Pilipinas at pinilit na mag-convert sa Kristyanismo ang mga Pilipino. Ito ang simula ng kolonyalismong Espanyol sa Pilipinas.
na tumagal na mahigit 300 taon. Ngayon, bakit naghahanap ang mga Espanyol ng mga bagong ruta? Tama, ang gagaling naman. Bigyan ng palakpakan ng ating mga sarili. Ngayon, ano nga ba ang pamagat ng ating binasa? Okay, sino-sino nga ba ang sumakop sa Pilipinas? Tama! Alam niyo ba na ang ating binasa ay may kinalaman sa ating klase ngayon? Sa inyong palagay, ano kaya ang mga dahilan ng kolonyalismong Espanyol? Magaling! Tama ang sinagot mo. Ngayon, pag-uusapan natin ang kolonyalismong isang mahalagang bahagi ng ating kasaysayan. Handang makinig? Okay, ano ang kolonyalismo? Ang kolonyalismo ay isang patakaran kung saan tuwirang kinokontrol ng isang makapangyarihang bansa ang isang mas mahinang bansa. Okay, so ano ang ibig sabihin nito? Ang bansang mananakop ay may kapangyarihang kontrolin ang mga tao, mga politika, at ang likas na yaman ng nasakop nilang lugar. Okay, so kapag nasakop na ang isang lugar, ang tawag dito ay, kolonya. Tandaan ang salitang ito, kolonya. Sino ang mga Crusaders? May narinig na ba kayo tungkol sa mga Crusaders? Sila ay mga Kristyanismong kawal na lumaban para bawiin ang mga lupaing Kristiyano mula sa mga Muslim sa Holy Land. Maliban dito, nakatulong din ang mga kwento ni Marco Polo, isang manlalakbay mula sa Venice, Italy, sa paghihikayat sa mga Europyo na galugarin ang ibang lugar. Bakit nanakop ang mga Europyo? May 3 pangunahing dahilan kung bakit nanakop ang mga bansang Europyo. Alamin natin ang bawat isa. Unang dahilan, nais nilang makuha ang mga kayamanan ng mga masasakop na lupain. Halimbawa, maraming spices o pampalasa ang natagpuan nila sa iba't ibang lugar. Ikalawang dahilan, naniniwala sila na ang bansang may maraming ginto at pilak ay makapangyarihan. Ang tawag dito ay merkantilismo. Sa patakarang ito, mahalaga ang kayamanan ng isang bansa upang magtagumpay. Ikatlong dahilan, gusto ng mga bansang Europyo na magkaroon ng karangalan at kapangyarihan bilang nangungunang mananakop. Para sa kanila, ang pagkakaroon ng mga kolonya ay simbolo ng tagumpay at karangalan. So ano ang ginawa ng Espanya at Portugal? Ano nga ba? Okay, so nagkaroon ng kasunduan sa pagitan ng Espanya at Portugal kung paano nila paghahatian ang mga lupain. Ang lahat ng lupain sa silangan ay para sa Portugal, habang ang lahat ng lupain sa kanluran ay para sa Espanya. Ngayon, ito ang mga pagtuklas ng mga Espanya. Naging matagumpay ang Espanya sa pagtuklas ng mga bagong lupain sa ilalim ng pamumuno nina sino-sino? Sina Haring Ferdinand at Reyna Isabela. Narito ang ilan sa mga natuklasan nila. Noong 1492, natuklasan ni Christopher Columbus ang West Indies sa Timog Amerika. Noong 1513, natuklasan ni Vasco Núñez de Balboa ang karagatang Pasipiko nang tawirin niya ang kipot ng Panama. Bukod sa pananakop, ipinalaganap din nila ang relihiyong Kristyanismo sa mga lupain ito. Ang kolonyalismo ay nagdulot ng malaking pagbabago sa mundo. Nais ng mga bansang Europyo na magkaroon ng kayamanan, kapangyarihan at karangalan. Kaya nila sinakop ang mga kolonya. Bakit mahalagang unawain ang mga dahilan ng kolonyalismong Espanyol? Ang mga dahilan na ito ay siyang nagdulot ng pagpapalaganap ng Kristyanismo.
Palaging tandaan ang mga dahilan ng kolonyalismong Espanyol sa pananakop sa Pilipinas. Maliwanag ba? Okay, ngayon, para mas maintindihan ang ating tinalakay, magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Kayo ay ipapangkat ko sa 3. Handa na ba kayo? Okay, unang pangkat, ito ang inyong panuto. Hanapin ang mga salitang tumutukoy sa bawat tanong. Bilugan ang mahanap na salita. Pangalawang pangkat, ang inyong panuto ay magbibigay si teacher ng isang envelope na may mga ginunting na larawan at bubuuin ito ng mga bata. Pagkatapos ay sasabihin nila kung ano ang naobserbahan sa larawan na ito. Pangatlong pangkat, ito ang inyong panuto. Ang mga estudyante ay bibigyan ng sitwasyon para gawin nila sa pagsasadula. Ngayon, pumunta kayo sa inyong grupo ng tahimik. Dito, yung unang pangkat, pangalawa at pangatlo. Masaya ba kayo sa inyong ginawang aktibidad? Magaling! Ano nga ulit ang ibig sabihin ng merkantilismo? Mahusay! Anong kayamanan naman kaya ang tinutukoy nila dito? Ano naman kaya ang tawag sa isla na pinagkukunan ng mga rikado o pampalasa? Ang huhusay naman ng mga estudyante ko, talagang nakinig kayo sa ating tinalakay ngayon. Para sa ating pagtataya, may ihahanda akong gawain para sa inyo. Sundan nating mabuti ang mga panuto ha? Okay, maayos yan. Okay, narito ang panuto. Piliin ang salita sa loob ng kahon na tumutukoy sa mga paglalarawan sa ibaba. Isulat ang sagot sapat lang bago ang bawat bilang. Ngayon, sagutin na ang mga tanong. Tandaan, basahin ng maigi ang bawat tanong at huwag kalimutang tingnan ang mga salita sa kahon. Kapag tapos na, ipasa ang inyong sagot sa harapan. Good luck mga bata! Magaling mga bata! Tapos na tayo sa ating aralin ngayong araw. Bago tayo magtapos, may iiwan akong isang takdang aralin para sa inyo. Narito ang tanong. Bakit kaya patuloy na inaangkin ng China ang West Philippine Sea kahit na alam natin na ito ay bahagi ng teritoryo ng Pilipinas? Isulat ang inyong sagot sa isang malinis na papel. Siguraduhin maayos ang inyong sagot at ipaliwanag ito ng malinaw. Ipapasa natin ito sa susunod na klase. At dyan nagtatapos ang ating klase ngayon mga bata. Salamat sa inyong pakikinig at pakikilahok. Huwag kalimutang sagutin inyong takdang aralin at magpahinga ng maayos. Ingat sa pag-uwi at magkikita tayo ulit sa susunod na klase. Paalam!